afternoon po and sa Good afternoon everyone. Good afternoon din sa mga nanonood sa ating bahay. May God bless you today. Tayo po tayo lahat. Let's all worship our living God. Worthy of all our praises. I will give you all my worship. I will give you all my praises. You alone, I long to worship. You alone are worthy of my praise. We have a worship.
you ask me, I will serve you. I'll give you everything, and I will lift up my eyes to your throne. I will trust you. I will trust you alone. I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my. I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my you are the only God, and you are holy, Panginoon. Fall down, we lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. And we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy. Jesus, we cry, holy, holy, holy. Is the Lamb. Once again, we fall down. We fall down. We lay our crowns at the feet of Jesus. The greatness of His mercy and love at the feet of Jesus. We cry, holy, holy, holy. And we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. Just sing, we cry, holy. We cry, we cry, holy, holy, holy. We cry, holy, holy, holy is the Lamb. We cry, holy to the Lamb. His holy is your name, Lord Jesus. We fall down to our knees just to give you praise, one Lord. Just to give you the highest honor that you deserve, Lord. Because no matter what we do, one Lord, you will always have us, Lord, in your arms. You will wrap us in your arms, one Lord. That's how great, Lord, that your love to us, one Lord. And nothing we can ever do to give you back, one Lord, but cry out
That you are holy, Lord God. You are most high, O God. That you are great, O God. And nothing can ever compare to you, O Lord. Nothing will ever compare to your love. We thank you, Lord Jesus. We lift up your name. We lift up everything to you, Father. There is no God like you. We want to declare our love for you, Lord. We want to bow down to you. We want to surrender to your will. We want to give you everything because this is what the least that we can do is to offer our lives to you, Jesus Christ. Thank you for saving us. Thank you for redeeming us, Lord Jesus. We're lifting up everything to you. Oh, holy God, we pray. In the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Natingin ako dun sa online. At yun yung una kong tinignan bago sa inyo Kasi nakaharap ako doon. Tamang-tama yung request ko. So, kumusta tayong lahat? Naiinitan ba tayo? Kanina paglabas ko, pag akyat ko bihisali ako dito lang ako pumunta. Kaya sabi ko nga kay Kuya Carmen kanina baka kung gusto nyo umaga na lang tayo. Kasi yung iba naman ay dito available sa masyadong maaga. At ang maganda lang yung worship team natin, pwede makapag-practice sila, dire-diretso na. So, hindi na kailangan ng 2 araw. So, meron siyang advantage na hapon yung worship service natin. So, purihin ang Panginoon. Dahil sa binigyan tayo ulit ng pagkakataon na makapagsipon-tipon. Hallelujah. So, before we start yung message, ay nalangin muna tayo. Yes, Lord. Aming Diyos, aming Ama, kami po'y lumalapit sa iyo sa hapong ito. Inupuray ka namin dahil kami po'y mabuti sa amin, O Lord. At sa hapong ito ay hiniling po namin ang iyong gabay na turuan niyo po kami sa iyong mga salita. Ganon din po ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin, Lord. At humipo sa aming mga puso at tuturuan po kami ng iyong karunungan, Lord. Hindi po yung karunungan ng mundo, bagkus yung karunungan na gusto namin matutunan, Lord. At ito ay aming maisapamuhay at amin din pong ibahagi, Lord, doon po sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Ito ang dalangin at pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, ang message natin ngayon ay, sabi ko nga po kay Kuya Cards, hindi ko alam kung anong introduction. Pero ang nakita ko, ay pray, Lord, hindi ko alam anong introduction nito. Ang sagot naman sa akin kanina ay ito ay makapag-relate doon sa bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya. Dahil yung pag-aaralan natin ay tungkol sa kay Timothy. So,
Si Timothy ay katulad din natin. Siya ay kamanggagawa ni Pablo. Pero meron din siyang mga struggle. The same with us. Meron tayong mga struggle sa buhay. Maging ito man ay maliit o malaki, makikita natin mamaya. So tingnan natin, buong chapter. Usually, nag-preach ako isang verse eh. Kasi gusto ko makakandaan nyo. Pero to, piliin nyo na lang kung ano yung gusto nyo tandaan. Kasi isa lang to eh. Isang chapter. So, haba. Okay, so simulan natin. Ito yung nakalagay. Yan. So, basahin ko na natin lahat. So, sabay-sabay tayo. Isang chapter, 18 verses. Okay, ready? 1, 2, start. Oh, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, according to the promise of God, which is in Christ Jesus. To Timothy, the beloved Son, grace, mercy, and peace from God, Father, and Christ our Lord. I thank God, whom I serve with a pure conscience, as my forefathers did, without ceasing, I labor in my prayers night and day, really desiring to see you, being mindful of your tears, and I will be filled with joy. And I call for remembrance of the genuine faith that is in you, which dwelt first in your grandmother Lois, and your mother Eunice, and I am receiving in you also. Therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of hands. For God has given us of fear, but of power and of love and of sound mind. Therefore do not be ashamed of the testimony of the Lord, nor be his prisoner. So share with me the sufferings for the gospel according to the power of God, who has saved us and called us the Holy Calling, not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. But has now been revealed in the appearing of our Savior Jesus Christ, who has abolished death and brought back an immortality to life through the gospel, to which I was appointed a preacher, an apostle, a teacher, and a prophet. For this reason I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I believe, and I am persuaded that he is able to do what I have committed to him until that day. Hold fast the pattern of sound words which you have heard from me in faith and love which are in Christ Jesus. The good things which was committed to you, kept by the Holy Spirit who dwells in us. This you know that all those in Asia have turned away from me, among whom are Eunice and Diogenes, the Lord God blessed of the house of Onesiphorus, for he often refreshed me, and was not ashamed of my shame. But when he arrived in Rome, he sought me out very zealously and found me. The Lord grant him, if he find mercy from the Lord, and pray. You know very well how many ways he ministered to me at Ephesus. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Thank you, Lord, for the words. Matapos na tayo. Magsisimula tayo. So, salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Hindi pwede na isang verse lang dito. Kasi ito ay kumbaga parang personal na sulat ni Paul yan. Kung isang verse lang yung kukunin natin, hindi natin alam kung ano yung layunin ni Paul tungkol doon sa bakit niya sinulat ito. Kung meron siyang layunin, titingnan natin. Isa-isayin natin, pero hindi natin tatanggalin. Okay? 18 lang naman yan. Okay. So, una, ito. Sabi ni Pablo,
O kung gusto nyo Tagalog, meron yan sa baba. Sabi ni Pablo, sabi niya, Paul, sabi niya, Apostol ni Kristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos ayon sa pangako ng buhay na kay Kristo Jesus. So, siya daw, sabi ni Pablo, siya ay apostol. Pag sinabing apostol, ikaw ay sinugo. Lahat ng mga sinugo ng Panginoon, at siya yung mga, pag sinabing apostle, sila yung mga first hand na nakakita sa Panginoon sa kanyang resurrection. At sila ay mga pinadala. The first apostles ay yung 12, di ba? Sila yung kasama ni Jesus Christ. Sila yung original apostles. Si Pablo, bakit naging apostol si Pablo? Dahil siya ay nagpakita ng Panginoon sa kanya doon sa road to Damascus. At nagpakita, di ba siya nagmulan? So, kaya si Paul ay tinawag God's calling. Ganun din tayo. Lahat tayo dito ay may calling ng Panginoon. Amen? Hindi lang tayo tinawag dito na maging miyembro. But being a member, siyempre, membro tayo lahat. Pero meron tayong role. Meron tayong mga kanya-kanyang responsibilidad dito. Amen? So, lahat tayo. So, nagagalak ko dahil nandito tayo at nag-amen tayo, meaning to say, we are accepting the challenge o yung calling. Saan ang calling challenge ba? Calling ng Panginoon sa atin. Hindi natin pwedeng takasan yan. Magiging parang si Jonah tayo na ay tumakas siya pero kinain naman siya ng isda, malaking isda. O banila daw yan. Hindi ko alam, basta malaking isda. Pero sa huli ay nagawa pa rin niya yung layunin ng Panginoon. Ang alam ko nga doon ako sa Mindanao kasi gusto ko iba yung gusto natin, yung sa gusto ng Panginoon. Ang gusto ko, doon ako sa Mindanao mag-outreach kasi nasimulan ko na yun no pandemic nandun na ako at pinabalik ako ng Panginoon. Hindi ako takas. Bakit? Nandun lang kami sa taas tapos nandito yung worship service. Tatakas na ako. Hindi ako pwede tumakas sa Panginoon. Binalik niya ako dito. At binalik din ako dun sa dating trabaho ko ng Lord. Kasi nung nasa Mindanao ako, mayroong doon, mga borders kami. Kasi malaki yung bahay doon sa Mindanao. Sa yung kapatid ko na mayroon siyang paupahan. May mga doon, Virginia products ba yun? Yung mga panel, yung malalaki. Sabi ko, pwede ako maging distributor nito Kasi doon, bibigyan ako ng magandang price. Kung businessman din ako doon, yan yung isang plano ko. So, magandang kita nito. Yung iniisip ko. Pero, hindi naman yun yung profession ko. Ako ay ilang engineer. Tapos, ayaw ng Panginoon na maging, ako doon, maging businessman ng mga Virginia products. Pinabalik niya ako dito at mayroong malaking project din ang Meralco. Kaya tinawagan ako. And I want to go back also sa dati yung work dahil namimiss ko na rin. At nanghingi ako sa Panginoon ng additional income. Kasi pag nagre-retire ka at marami kang makita ngayon na marami kang makita na paggagastusan pag nag-retire ka. Kasi, siyempre, puro gastos yan. Gastos. Tapos, marami ka nang makitang paggagastusan. So, Lord, I pray for additional fund para doon sa Mindanao, para doon sa yung dinidesign kasi magkaroon ng yung parang rest house or retreat house nasa overlooking. Nakabili ng lupa
Binigyan ako ng Lord ng lupa doon, overlooking, na 1.5 hectares na doon sa mataas. Yung ano naman, yung pampagawa, ang kulang. So, humingi ako ng funds sa Lord, exactly na tinawagan ako ng company ko dati. At maganda naman yung offer, tinanggap ko. At sabi ko, ito na yung sagot ng Panginoon. At tamang-tama, nandito na rin yung worship service natin. At in God's time ay baka mayroon ding ibang ministry at Panginoon para kina Kuya Carding doon sa US at naghihintay. Ganun lang naman yan eh. Lilipatan lang yan. Okay, so ito yung sabi ni Pablo. An apostle of Jesus Christ by the will of God, according to the promise of life which is in Christ Jesus. Pinangangalan ni Pablo si Jesus Christ, bakit? Sabi niya, to the promise of life. Anong sabi ni Jesus Christ? I am the way, the truth, and the life. Pag wala sa atin ng Panginoon, ano ibig sabihin nun? Wala tayong buhay. Living zombie yun. Ang mga tao na wala sa kay Kristo ay kawawa yan. They are living dead. Sabi nga doon sa I remember the scripture, sabi niya, without hope and without God. Hanapin ko yung verse na yun later on. Okay? So kung wala ang tao na wala kay Kristo, ay wala siyang buhay. Kaya pinangangaral ni Pablo, ito yung gospel niya. The promise of life which is in Christ Jesus. Okay? Mahaba pala ito, kaya verse 1 pa lang tayo. Ito yung prayer ni Paul for Timothy. To Timothy, ang beloved son, grace and mercy and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. I-apply natin ngayon. I bless all of you, my fellow brethren, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord be upon all of you. Say amen. 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 Praise the Lord. In-apply ko na agad yan. I thank God whom I serve with a pure conscience, as my forefathers did. As without ceasing, I remember you in my prayers, day and night. No? Ang panalangin pala ni Pablo para kay Timothy ay araw at gabi. Wow! Kaya ba natin yun? Niisip ko nga habang pinagmumulay-mulayan, Lord, mayroon akong pinapanalangin o isang mga disciple ko even before na araw at gabi kong ginawa. So, I myself is guilty din dyan. Yung sinabi ni Paul na yan. Remember you in my prayers night and day. So, it's time to do that. Kung meron tayo, ini-disciple. Okay? So, balikan natin mo yan. Verse 4. At Tagalog, kapag naalala ko ang inyong mga pagluha, inasasabikan kong makita ka upang ako'y mapuno ng kagalakan. Ba't sinabi ni Paul yan? Na sa iyong pagluha. Dahil yung time na yan, si Timothy kasi ay isang Gentile. Pero yung tatay niya ang Gentile. Ibig sabihin, hindi Hudyo. Yung nanay niya, siya ay Jewish Christian. Sila ay na-convert nung missionary journey ni Paul na unang first missionary journey. Nakatira siya saan? Sa Lystra at sa Derbe. Anong lugar yung Lystra and Derbe ngayon? Ito ay Turkey. So, nung time na yun, first missionary
first missionary journey ni Paul, siya ay nangaral doon. At yung lola nila, si Lois, siya yung una na na-convert. And then, pinasa na niya doon sa kanyang anak ng si Eunice as well as doon kay Timothy. Di ba sinabi niya kanina? Kaya, sabihin niyo mamaya po pala. Okay. Okay, so sabi ni Paul na greatly desiring to see you, mindful of your tears, that I may be filled with joy. Bakit? During that time, si Paul ay nasa pariso siya. Kaya nagkahiwalay sila. Iniwan niya doon si Timothy doon sa Ephesus kasi meron siyang ministry doon. Siya naman ay nasa pariso. During that time, nung sinulat niya ito ay nasa Rome siya, AD 60. At si Nero ang yung emperor during that time. Kaya, imagine, talagang kung ano yung nasa heart ni Paul by that time, at ni Timothy, nagkahiwalay sila. Ganon sila ka-close. Talagang nag-iiyakan, parang in short, ganon. Okay? So, verse 5, ito yung sinabi ko kanina. Naalala ko ang iyong tapat na pananampalataya. Isang pananampalataya na sa unang nabuhay kay Loida, si Luis. Ito yung first missionary journey ni Paul. Na-convert yung lola. After that, nandun naman sa nanay na yung lola at kay Eunice na iyong ina. At ngayon, ako'y nakatitiyak ay nawalangin sa iyo. So, katulad sa akin, mayroon tayong mga lola. Tapos, binasa sa anak. At yung anak naman ay doon sa naging apo. Parang ganon. Parang apo na rin yan si Timothy. So, praise God sa mga nagbabahagi ng salita doon sa kanilang mga pamilya at nadala nila sa ating dito ngayon. Katulad sa pamilya ni Brother Jim. Kompleto sila. May lula, mayroong anak, may apo. So parang ganyan. So purihin ng Panginoon sa mga pamilya na nagsisimula doon sa lula, sa anak at sa apo. Amen? Verse 6. Dahil dito ay kinala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamagitan ng pagpapatong ng aking gamay. So, kaya ako magtalong sa inyo, sino yung mga yung galing sa ibang churches before na pinatokan kayo ng kamay after, let's say, water baptism, meron na sa atin dito. Mayroong mga lakas ng kamay. So, I believe na bawat isa sa atin dito, sabi nga sa Acts 2:38, sabi nga, di ba? Repent and be baptized, every one of you in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sin, and you will receive the gift of the Holy Spirit. So lahat pala na naligtas ay mayroong kaloob ng banal na Espiritu. Walang exempted doon. Lahat tayo ay mayroong spiritual na kaloob. Sabi nito, palingasin natin kung gagamitin natin. Amen? So I pray na panalangin ko sa ngayon, Panginoon, na paningasin niyo rin po, Lord, ang binigay niyo sa amin na gift man. Wala na. Ayan. Yes, Lord. Nabigyan niyo kami ng wisdom, Lord. Paano namin paningasin, Lord, itong gift na binigay niyo po sa amin. Yes, Lord. We pray na itong gift na binigay niyo po sa amin ay amin pong magamit, Lord, para po sa amin.
upang sa ganon ay mapalaganap namin, Lord, ang iyong Ebanghelyo. Yes, Lord. So, pinag-pray ko na kayo sa Lord na itong gift na nasa inyo ay magmingas. Kasi mamaya baka malimutan natin. So, we take that opportunity. Even a simple words. Anong mangyayari dyan? Even our simple prayer will open the heavens. Kasi, spiritual warfare tayo eh. Lahat na prayers natin, we know that the Lord heard it. Amen? Okay. Ito lang yung iniisip ko, Lord, kasi may isang verse lang. Sabi ko, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Iniisip ko, nagpiprepare ako ng message. Ito lang isa. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng kaluwangan, kundi ng espiritu ng kapangyarihan, ng pag-ibig at magbibigay sa sarili. So ito yung message ng Lord sa akin actually. Ang tao na matatakotin, pag sinabing here, siyempre hindi magkakasama ito. Spirit of, but of power, love, and sound mind. Hindi magkakasama yan. Kung ang tao na takot, yan ang mangyari doon. Wala yung power, no? Wala yung love, at wala yung sound mind. Pwedeng mayroon, pero diluted siya. Pag sinabing diluted ay kulang. Kasi nandun yung takot mo. Hindi kasi pwede magsama ang takot sa kayong kapangyarihan ng Diyos. Actually, lately, pinakita ng Lord sa akin, o pinarealize sa akin, o pag natatakot ka, ay, ano mangyari? Pero wala yung kapangyarihan ng Panginoon. Kaya ngayon, ako hindi ako natatakot, Lord. I decide na hindi ako matakot. Even sa pag-preach ngayon, Lord, ay nananahan ako sa kapangyarihan ng Panginoon. Kasi kung nandun yung takot ko, natatakot ako mag-preach dito, ay wala yung kapangyarihan ng Panginoon. At ano pa, kung nandun yung takot, ay wala din yung love. Kasi bakit ang tao na matatakotin ay madali silang magalit? Bakit madaling magalit ang matatakotin na tao? Kasi takot eh. Diba? Bakit matapang yung aso? Hindi na matapang tong aso na to. Matapang yung aso kasi takot siya eh. Takot siya magsipain mo. Yung lion, bakit patapang? Kasi takot yun. Takot siya magutom eh. Kaya yung fear, yung takot kasi na yan ay daming epekto yan. At kung wala tayong, kung meron tayong takot, yung sabi dito na espiritu ng pag-ibig. Wala, hindi lang nalagay, but love at yung self-control, hindi din magkakasama yan doon sa fear na yan. Yun yung pinarealize ng Lord sa akin. So, with a person ay walang takot, yan siya ay mas maibigin niya. Mayroon siyang pagpipigil sa kanyang sarili dahil hindi siya matatakotin niya. Kasi pwede niyang ibigay yung sarili niya sa iba. So, yun yung pinarealize ng Lord sa akin. So, I prefer not to be angry kasi hindi na ako natatakot eh. By God's grace nandun pa rin. Pero, Lord, it's a decision actually. Matakot ka hindi. Decision lang yan eh. Kung nandito ka sa harap, siyempre, pag sarili ko lang, matatakot ako. Pero, I know, ang sabi, for God has not given me the spirit of fear, but of power, and of love, and of sound mind. Kaya meron akong kapangyarihan. Ano yung kapangyarihan na binigay ng Lord sa atin? Alam mo ba yun? 4.
Yung una, in the name of Jesus. Di ba? There's power in the name of Jesus. Amen? Pangalawa, there's power in the blood of Jesus. Pangatlo, there's power in the finished work of Christ. Sabi ng Lord, it's finished. And number 4, there's power in the word of Jesus. Ang lahat na yan, 4, di ba? Mayroon tayong kapangyarihan. Ang problema lang, alam natin yan. Kumbaga, mayroon tayong baril. Wala lang tayo, hindi natin alam paano. Wala tayong gatil. Hindi natin alam yung trigger. Anong trigger, no? So, yan yung problema ng mga Kristiyano ngayon. Hindi nagagamit. It's in our mouth. Diba? Sabi, if we confess that Jesus is Lord, and believe in our heart that Jesus, that Christ, and that God raised Him from the dead will be saved. Diba? Saan? Sabi doon sa bibig lang natin. We confess. We confess we are victorious in the name of Jesus. Hindi ako natatakot dahil binigyan ako ng pangyarihan ng Panginoon. We confess in our mouth. Practice natin yan, mga kapatid. Kasi kung di natin gagamitin yan, alam natin, nandiyan lang sa mind natin ay hindi yan kapangyarihan. Dormant lang yan. Parang granada lang yan, pero hindi sumasabog. Bakit? Yan ay takip. So, huwag natin takpan yung sa bibig natin. We exercise that power na binigay sa atin ng Panginoon. Actually, nung Webis ay nilagnat ako eh. Sabi ko, nakapanaw ng tricks. So, nag-teaching na ako nung Thursday nung sa office. Hindi na naman ako makapag-text nito. Makasabi ko lang kaya Thursday. Pero sabi ko, in the name of Jesus, I rebuke you. I rebuke you. Fever, wala ka. The next day, wala na. Nakapasok sa ano eh. Kaya sabi ko, bibigyan akong ginagamit ito eh. Kasi ganun ako eh. Lately ko lang kasi natutuwanan yan eh. Yung paggamit natin ng salita na binigay sa atin ng Panginoon that there's power in His name. Ano, amazing. Sabi ko kaya, thank you Lord for that divine revelation na tinulong niya sa akin. So, magagamit natin yan mga kapatid. Basta tandaan lang natin yung 4 na yan. Actually, sana ito lang yung preaching ko eh. Palalayimin ko lang ng palalayimin yan eh. Yung verse 7 na yan. Pero, itong fear na sinasabi dito, ay ang konteksto niya ay ito eh. Yan. Yung sabi nga ni Pablo, huwag mong ikahiya ang pagpapatuto sa ating Panginoon. So, ang ibig sabihin ni Pablo, na huwag siyang matakot na mangaral na ipatutuo ni sa akin na bilanggo niya, kundi makipagtiis ka alang-alang sa Ebanghelyo ayon sa pangyarihan ng Diyos. O, ibig sabihin nun na we should not be ashamed of the testimony of our Lord Jesus, nor of me, His prisoner. Kaya, ito ang magandang nakasulat dito sa Holy Oath. According to the power of God. O, ang pagpapatuto natin pala ay hindi sa pamagitan ng kalakasan natin, kundi sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, kapangyarihan ng Diyos. Kasi kung in our own strength, matatakot din talaga tayo eh. Pero if we trust God, na siya nagbigay sa atin ng kapangyarihan, it's a decision, Lord. Sabi mo, Lord, binigyan mo ng kapangyarihan, Lord. Eh, hindi na ako matakot, Lord, to share the gospel. Amen? So, nung Thursday pa naman ay meron akong kasama sa jogging kasi every morning. Imagine, may pinagana sa amin ng Panginoon before 5 a.m. yan, ay nagda-jogging na kami.
doon sa Meralco. Kasi maaga ako pumapasok eh. Kasi sabi ko, instead na matraffic ako ng isang oras, isayang isang oras na yan. Ang gagawin ko ay agahan ko na lang yung pasok sa work. At pag dating ko doon, yung isang oras na na-traffic ako ay jogging ko na lang. Ang biyahe ko, pag umalis ako ng 4:15, ay 10 to 15 minutes lang eh, nandun ako sa office eh. Tapos nakapag-attire na ako, so mga 4:30 hanggang 4:45, 4:50, tumatakbo na ako yan eh, nagja-jogging. At may pinadala ang Lord na kasama ko magja-jogging din, taga doon. Sa ibang office na lang siya. So, may kasama ko. So, ilang buwan na yon na kasama ko siya mag-jogging. So, pintuhan kami ng pintuhan. Sabi ko, yung mga pintuhan, ba't pinadala kayo ng Lord sa akin ito? So, pintuhan kami, siya pala ay yung contractual worker doon. Sabi ko, yung contractual ako before eh. So, this is an opportunity na masyara ko siya ng gospel dahil marami na pinadala ang Panginoon sa akin eh, na share ng mga contractual din. Kasi before, luman ako ng contractual worker. Contractual ako ng 1 taon sa S4. And I pray to the Lord, yung time na yun, Lord, sana ma-regular nila ko. Yung ayaw kong gusto, hindi naman sila itong ayaw ko. Sinabi ko, Lord, pwede man akong ma-regular ako, Lord, ma-absorb ako ng Meralco ako nagtatrabaho before, ay hindi na ako dala ng probe eh. Di ba, usually, dala ka ng probe na 6 months or 5 months. Yung pray ko, Lord, pwede ba na direksyon na ako na regular? Sinagot naman ng Panginoon yung prayer ko. Nung mag-start ako naalala ko pa yan eh, yung Gulf War. January 16, 1991, tinawagan ako. Sabi na, mag-start ako at that day, kasi may orientation. So, pupunta ako. Asa lang yung item ko is contractual, not contract. Hindi answer prayer ko ba? Punta pa rin ako. Pero nung tanghali noon, tinawagan ako ng HR, sabi, you're now regular. Mr. De La Rosa, sabi niya, paano nangyari yun? Nag-start ako ng contractual, probate, pero pag tanghali ay regular na ako. Yun pala, yung boss ko, ay nirecommend ako na ayaw nang dumaan ng probate kasi nakasama na namin yan for 1 year at pwede lang maging regular, hindi na kailangan probate. So praise God, hindi ko naman binukat yung bangko mo nung time na yan eh. Ang boss ko, ang nagsasabi doon sa HR, hindi ko rin sinabi ng boss, recommend mo naman ako. So hindi ako nalang sip-sip. So yun yung naging blessings. And also, nung nandun ako sa Saudi, may pinadala ang Panginoon sa akin na isa ding engineer na contractual din. Kaya, we pray. Yun yung sinisiran ko rin sa gospel. Kasi kasama ko siya sa biyahe for 5 hours. Imagine, for 5 hours, kasama ko yun dun sa papunta sa project. 5 oras, halos 5 oras din kaming nagkikwentuhan. I share to him the testimony. Huwag kang mag-alala, kayo ng Lord yan. Ganito, ganyan. Ako nga, ginawa ng Panginoon. I said my testimony na kung anong ginawa ng Panginoon from contractual to regular in 1 day. Naniniwala siya. But we pray. During tanghali, sa Saudi kasi, pag tanghali ay nagpipray yung mga Muslim eh. So kami din, habang nagpipray sila, nagpipray din kami doon sa sakyan. Yan yung pinapanalangin namin. Nung praise
God, dahil sinagot yung panalangin namin, naging regular siya. Na-absorb siya ng Saudi Electric. Dahil napunta din ako ng Saudi Electric eh. Regular ako doon. Na naging regular din siya. So, masaya siya dahil lumaki yung sahod niya at hindi na nabilitin. Yun yung naging problem ng doon sa Saudi dahil yung mga contractual doon ay nabilitin yung sahod nila. At ngayon, purihin ng Panginoon dahil sa ngayon, isa na siyang pastor noon sa Saudi. From being a Roman Catholic, ngayon ay isa na siyang pastor noon sa inatiran ko ng church. Bakit? Nakita niya yung kapangyarihan ng Panginoon na kung ano yung sinishare ko sa kanya ay nangyari. So yung patutuo sa ating Panginoon ay huwag niyong maliitin yan. Huwag natin kalimutan dahil ito ay importante dito sa pagpapatuto natin. Papadalhan at papadalhan kayo ng mga makahanginan niya ng salita ng Panginoon. Kamukha niya rin. Kung ano yung naging problema niyo, kung ano yung naging problema natin, yan din yung papadala sa inyo. Kaya nung Thursday, persistent na kami. Kaya sabi ko, every Thursday. Pero ang ginawa ko, inimbitan ko siya ng lunch. Ako yung kaya palagi every Thursday. Okay lang yan. Basta makapag-share ako ng salita ng Panginoon. Eh nung mga 45 minutes na kami, sabi ko, sige, hindi ka nang bumalik doon sa office ko. Kung gusto ko pang magpahinga, matulog. Hindi, gusto ko lang gusto pa niya makinig eh. So, gusto pa niya makinig doon sa mga salita ng Panginoon. Na meron siyang hunger. So, tuloy-tuloy lang natin. Tuloy-tuloy ko lang yung pag-share ng salita ng Panginoon. So, I pray also na padadalhan kayo. Padadalhan ng bawat isa sa atin. Lord, kung sino yung masyaran mo ng masyaran nila ng iyong mga salita, Panginoon, I pray ng bawat isa sa amin, Lord, ay padalhan mo, Panginoon, upang sa ganon ay mapahaginan namin ng iyong mga salita. Yes, Lord. That's my prayer para sa inyong lahat. Okay? So, bilisan na natin. Okay. Itong verse 9, ito yung gospel natin. Ito yung isi-share natin. Sabi nito, who has saved us and called us with a holy calling. So, tinawag daw tayo ng Panginoon, not according to our works, but according to His own purpose and grace. Ang kaligtasan natin, ba't tinawag tayo ng Panginoon? Bakit? Mayroon siyang layunin, purpose, and grace. Sa pamamagitan ng kanyang biyaya, grace, which was given to us in Christ Jesus before time began. Bago pa nagsimula ang panahon, nakahanda na yan para sa ating lahat. Para sa atin na nandito ngayon. So that's our gospel. Yung pagtawag niya sa atin ay not according to our works. Yan yung tanda natin. But according to His purpose and grace. Kaparehan din niya sa Ephesians 2:8 and 9. For by grace we have been saved through faith and not of our works. Not by works so that no one can boast. Diba? Diba yun yung Ephesians 2:8 and 9, right? Okay. So, verse 10. Subalit ngayon ay wala. Subalit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na siyang nag-alis ng kamatayan at nagnala sa buhay at kawalan ng kamatayan tungkol sa liwanag sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So ito yung I pray for this. Mahirap mahirap siyang
Immortality. Paano yun? Sabi ng iba ay, pag sinabing immortality, hindi ka naman mamatay yan. Di ba? Who has abolished death and brought life and immortality to light through the gospel. Pag sinabing eternal life, pwedeng sabi ng iba, after a rapture, or pag namatay ay dire-diretso na yan. That's spiritual life mo, kasama ang Panginoon. Pero pag sinabing immortality, maraming interpretation yan. Iba, hindi na mamamatay. Yes? We have an eternal life. Hindi mamamatay yung spirito natin. Buhay na yan. Eternally. Pero but our physical body, but katulad ni Elijah, di ba? Hindi siya namatay. Sino pa? Si Enoch, hindi rin namatay. Sino pa? Without beginning and without end, si Melchizedek. So, pag meron tayong mga nakikita na sunod yan, hindi natin naintindihan ay huwag tayo magbigay ng mga interpretation. Okay? We just pray to the Lord. Pwede bang bigyan mo pa ako, Lord, ng wisdom kung paano po ito, katulad nito. Pero sure na tayo ito, but who has abolished death and brought life? Diba? Wala na yung kamatayan. We have now the eternal life. Alam natin yan. Kahit si Moses, di ba namatay si Moses? Pero in the Mount of Transfiguration, nakita natin, nakausap niya sino? Si Jesus Christ, nakausap sila ni Moses at si Elijah. So, ano yung ibig sabihin nun? Si Moses ay na-resurrect. Di naman natin pwedeng sabihin na si Moses na nakita ni Jesus, kasama ni Jesus Christ ay ano yun? Multo. Espiritu. Hindi. Nag-transfigure si Moses, kausap niya si Elijah at si Jesus Christ. Ibig sabihin, nasaan si Moses ngayon? Nagkaroon na siya ng immortal body. Oh. Yan yung wisdom pinakita. Yan yung isang message ng Lord sa akin. Nag-prepare ako ng message. So, Lord, no? Si Moses pala ay nabuhay na ulit. Kasama mo na, nandun na siya sa heaven. Nag-transfigure pa nga siya. Sama ni Jesus Christ. Yes? Okay. Tapit na tayo. God's calling for Paul. Ano bang calling niya? Katulad ng verse 1 yan. So is I appointed preacher and apostle and teacher of the Gentiles. Dito ay pinalaga ko na tagapangaral, apostol at guro. Okay? The same as verse 1. Ngayon, ito yung medyo mahirap na na party. For this reason, sabi niya, I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I believe, and I am persuaded that He is able to keep what I have committed to Him until that day. So, anong sabi ni Pablo dyan? Hindi ako nahiya dito sa Ebanghelyo na to. Bakit? Kilala ko ang aking sinampalatayanan. At ako'y lubos na niwalang maingatan niya ang aking pinagkatiwala sa Kanya. So, ano yung pinagkatiwala ni Pablo? Yung Ebanghelyo. Yung pananampalataya natin. That what the Lord has started, surely He will finish it until the day of Christ Jesus. Lahat He who began a good work in you, He will continue it until the day of Christ Jesus. So, ating simulan. Kung totoong Kristiyano tayo, talagang tatapusin ng Panginoon yan. Yung pananampalataya natin na yan. Hindi mawawala yan. Dahil the Lord will carry us niyang likod. At yung pananampalataya natin ay magpapatuloy po yan
hanggang sa kanyang pagbabalik. Kung sabi ng iba, paano kung tumalikod? Di ba sabi ng backslide, paano kung tumalikod siya? Doon sa pananampalataya na yan. Hindi, baka hindi pang totoong Kristiyana yan. Kasi ang sabi nga doon, lahat ng kay Kristo ay kilala ni Kristo kung sino yung sa Kanya. Lahat na sa Kanya ay nagpapatuloy yan. Nagpapatuloy doon sa pananampalataya. Dahil I say that Jesus is Lord. Nasa atin yung spiritual Lord. Nasa atin yung Espiritu ng Panginoon. Walang nagsasabi na Jesus be cursed. Na banal Espiritu ang nasa Kanya. It's Jesus. If Jesus is in us, sasabihin natin ang Panginoon, Jesus is Lord. At hindi natin tatalikuran. Diba? May nakausap na ako last Sunday. Is paano kung tinalikuran ng isang Kristiyano? Ni Jesus Christ. Hindi nasiligtas yun, sabi niya. Tingnan mo muna kung yung tao na yan ay totoong Kristiyano nga ba yan? Kasi lahat ng mga Kristiyano, totoong Kristiyano ay hindi yan tumatalibod sa Panginoon. Nagkakasala o nagkakasala, pero manunumbalik pa rin yan. Once tayo ay anak ng Panginoon, pag anak tayo, hindi pwede, nagkasala ka, hindi ka nakita anak eh. Anak ka pa rin. Pwedeng panuin, pero anak ka pa rin. Didisiplanahin tayo ng Panginoon para manumbalik tayo sa Kanya. Amen? O anak pa rin tayo. So, verse 13, hold fast to sound teaching and faith. Hold fast to the Father of sound words which you have heard from me in faith and love which are in Christ Jesus. So, sabi ng Tagalog, sundan mo ang huwaran ng mga wastong salita na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig na kay Kristo. Okay? So, sundan. Paano? The example of Paul, sabi niya. Ingatan mo ang mabuting bagay na pinagkatiwala sa iyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nabubuhay sa atin. So, that good thing which was committed to you, keep by the Holy Spirit who dwells in us. Ano yun? Yung pananampalataya natin. Ingatan natin mabuti yung faith because sabi nga, the righteous will live by faith. Hindi sinabi na the righteous will live by works. No. We live by faith. Kung mayroon tayong tamang pananampalataya, anong susunod nun? Good works will follow. Kaya kailangan tama yung pananampalataya natin. Verse 15. This you know that all the cities have turned away from me, and whom are Pigenos and Hermogenes. Sa Tagalog yan, Hermogenes, di ba? Kaya ang sabi niya, not all who are with you in the beginning will always remain with you. Kaya sa simula, kasama mo, o dito sa night ministry, feeling later on ay hindi mo na siya maging kasama, katulad nila, di ba? So, huwag natin asahan na palaging kasama natin lahat. Pwedeng tumalikod yun eh. So, that's reality. Kakalungkot man, pero ganon. Ganon talaga yung nangyari. Even sa church natin, alam natin na meron tayong mga kasama ng una, hindi na natin naging kasama. Katulad nila. Pero meron din si Onesiphorus. Sabi ni Paul, the Lord grant mercy to the household of Onesiphorus, for he is often repressed me and was not ashamed of my shame. Anong kasunod niya? Sabi, but when he arrived in Rome, he sought me out very zealously and found me. So, ibig sabihin, talagang meron din kadikit mo. Even sa ministry.
Kahit nung kasama mo nung una, sama mo pa rin hanggang ngayon. Katulad ni Timothy at ni Onesiphorus, di ba? So, ganoon din sa atin. Meron tayong mga kasama na before, nung una pa, at hanggang ngayon, kasama pa rin natin. So, praise the Lord for their life na kasama natin. Pero, we should not condemn yung mga hindi na natin naging kasama. We should bless them as well. Okay? And the last verse, pagkalooban nawa ng Panginoon na matagpuan niya ang habangan ng Panginoon sa araw na iyon. At alam mo kung gaano karaming mga bagay ang pinaglilingkod niya sa Efeso. So ito yung mga ginawa ni Onesiphorus para kay Paul. That the Lord grant him that he will find mercy from the Lord in that day. Siyempre ganun, pag ang tao ay mabait sa iyo at naglilingkod sa Panginoon at naging kasama mo, let's say, katulad niya sa ministry, ay kinukumin ni Pablo. And he prayed for him that God will find him mercy from the Lord in that day. Sabi niya, nung time na yun, nung panahon na yun. So, tapos na tayo, ito yung challenge. Kumusta yung paghaya natin? Ang sabi nga ni Paul, last verse natin, for I am not ashamed of the gospel because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. Kaya hindi daw niya kinahiya yung Ebanghelyo dahil ito ay kapangyarihan ng Diyos. Nagdadala ng kaligtasan sa lahat na naaliming palataya. Unang-una yung mga Hudyo, ganoon din sa atin ang mga Hintil. So ito yung challenge sa atin ngayon. So let's pray na bigyan tayo ng Panginoon ng kahit isang soul na masira natin. Yung testimony ko nga sa inyo kanina eh. Mayroon papadala ang Panginoon sa atin. Nakamukha natin. Ano ibig sabihin ng kamukha natin? Kapareho natin ang problema. Image tayo ay makapag-relate sa kanila. Kasi yung ginawa ng Panginoon sa atin, we share to them. Look, ito yung ginawa ng Panginoon sa akin eh. Alam ko, kaya-kaya din ng Panginoon yan. Nangyari na sa akin yan eh. Kaya diba share mo kanina. So, gagawin din ng Panginoon sa inyo yan. Pero din kay Kuya Carl, alam ko, marami na siyang experience yan. At may pinadala din ang Panginoon sa kanya. At yan, kasama na natin dito eh. Dahil nasira niya ng salita ng Panginoon. The same experience kung ginawa ng Panginoon sa kanya, ay hindi yung gagawin doon sa mga pinhagilan niya. So that's the hope na dala-dala nila kaya sila mananampalataya sa Panginoon. Siyempre, nung una ay hindi mo naman pwedeng sabihin na nanampalataya sila dahil dahil talaga sa Panginoon eh. Dahil lang yan sa yung need nila eh. Pwedeng ganon dahil sabi nga, it is God's goodness that leads us to repentance, di ba? Nung si Zacchaeus nga eh, bakit siya nag-repent? Napakita ang Lord ng kabutihan sa kanya eh. Di ba? Sabi, this day ay nagkaroon ng kaligtasan ng bahay na to. Bakit? Kasi nag-repent siya Zacchaeus eh. Dahil kumain na si Jesus Christ dun sa bahay niya eh. Napakita na ng kabutihan ng Lord sa kanya. Nag-repent na siya. So it is God's goodness that leads us to repentance. Hindi yung takutin mo, may kaya mo matutunan mo talaga eh. Pero it's not the gospel. The gospel sinabi, goodness eh. Papakita natin ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Praise God. So manalangin tayo. Yes, Lord. Kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, Lord. Kahit sa maikling panahon na ito, Panginoon, na iyong bigay sa amin, napag-aralan namin po ang sulat ni Pablo sa kay Timoteo, Lord.
Salamat po sa wisdom na pinagdalog niyo sa amin, Lord. I pray na mangusap po kayo, Lord, sa aming lahat. Iba-iba po yun ang pick up namin, Lord, sa message na ito. But we pray na ito ay magbunga, Panginoon, may sa pamuhay namin at may bahagi din namin sa iba. Yes, Lord, and we pray also, Father, Lord, sa mga kasama namin na wala dito. At we pray, Father God, Lord, for ang kapatid namin na si Joy, Lord, nandun sa hospital ngayon. And thank you, Father God, Lord, for the continuous recovery na binigay niyo po sa kanya, Panginoon. Thank you, Lord, for your grace, for your mercy upon him. Here, Father God, Lord, as well as yung kanyang buong sambahayan. Ganun din po, Lord, sa aming lahat. Thank you, Lord, for the grace, for your mercy that you bestowed upon all of us, Father God, Lord. We praise you and we give thanks. In Jesus' name, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat kapatid Rafi. In fact po, sa pagbabahagi ng Ebanghelyo, minsan marami nang isip. Napakasarap at malaking privilege yung ikaw ay nagsasalita sa mga maraming tao na pwede mong share. Pero actually po, sa experience ko ay napaka-effective po nung isahan. O kaya dalawa lang. Isa po yung madami. Bagamat, sa larangan po ng calling namin ay kalimitan ay sa maraming mga tao na isa na sa mga nakakapag-share. No? Pero ang effective po, ang maganda ay personal. Sapagkat ang personal, mahalagaan mo siya kung kinakaroon kayo ng establish na relasyon at napapaliwanag mo mabuti ang Ebanghelyo. At karaniwan, mas madali mo siya makakay maginis sa ating Panginoon. Pinakasimula ko niyan, siyempre, sa ating pamilya, no? At sa ating mga extended family. Yun ang pinakamadali. Yun ang binibigay sa atin ng Panginoon ng mga unang daan para ang kanyang Ebanghelyo ay mapahagi sa atin. Kasi kung tinawag tayo ng ating Panginoon, pangako niya, tatawagin din niya yung ating pamilya. At malungkot na tayo lamang sa pamilya natin ang siya na kilala. Kaya napaganda po ang sa atin. Ngayon po ay first Sunday, alalahanin po natin ulit ang ginawa ng ating Panginoon. At sa talata po na nais kong basahin sa atin, dalawang talata, ay hindi lamang pala remembrance ang ibinibigay ng mga tayo ng ating Panginoon. Encouragement at katotohanan sa ating pananampalataya at relasyon natin sa ating Panginoon. Ang sabi po ng sumulat sa Hebreo, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne. Napakagaling. Ang ating Panginoon, tinanggap niya yung kanyang kamatayan na mayroong kaligayahan. Kaya yung sacrifice niya sa atin, yung pagbigay niya ng kanyang sarili para sa atin, ay isang kaligayahan pala sa kanya. Ang sabi po ni Pedro, He Himself bore our sins in His body on the cross, so that He might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been healed. Ang kamatayan pala niya ay nagbigay sa atin ng katwiran. At tayo pala ay dapat mamatay sa ating mga kasalanan. At ang sabi, dahil sa kanyang mga sugat, tayo po ay nakagaling. Mga kapatid, ang marami nating sugat ay hindi po sa laman. Kasi yung sa laman, mas madali po na minsan gamutin. Pero ang mga spiritual, emotional, at iba pa na mga sakit nating pagkaroon, ang Diyos lamang ang pwede magpagaling sa atin. At yan, ang unang pinagaling ng Panginoon sa atin, yung ating Panginoon na pamumuhay sa Espiritu, yan ang kanyang pinagaling sa atin. Tayo po ay manalangin pagkatapos sa papasok po natin at mamaya sabay-sabay po tayo na
kainin natin. Lord, ihanda po niyo ang aming sarili sa pag-aalala at sa pag-iisip, pag-unawa, pagtanggap ng inyong ginawa sa amin sa pagitan ng inyong ginawa. Diyos sa Kristo. Salamat po sa privilegyo ng fellowship, hindi lang sa amin, hindi fellowship po namin sa isa't isa at sa inyong ginawa para sa amin. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Pwede po natin ipasa at pagkatapos. Nais ko po magbasa ng isang talata at pagkatapos po. Kakainin po natin ang sabay at yung tinatawag. Kanina lamang ay habang misis ko ay tumiting ng Facebook. Medyo nalungkot ako sapagkat nabasa po namin sa Facebook isang missionary namin na si Jim Shariba ay kinuha na pala siya ng pamilya. Ewan ko alam ng kapatid na siya. Hindi na nagpunta ko. Dahil sinesearch ko, totoo ba ito? Kasi hindi naman siya nakakaalala. Siya ay missionero na namin sa Peterong araw. Pamag-asawang yan ay napaka-bayet at talagang namin ang institution. Pinanggit ko ito kasi naglaro sa isip ko. Naalala ko yung mga mahal ko sa buhay. At naalala ko yung mga misyonero at kapatid na kinuha ng Panginoon. Ako nag-isip ako, hindi ko na mabilang. Ang dami nila. At na-picture sa isip ko. Pero sabi ko, ano kaya ginagawa nila ngayon? At ang sabi ko, mas makalang sila sa pagkakasama nila ang ating Panginoon. At sila isama-sama. Mas marami na pala sila kaysa sa miyembro ng NCCC. Kasi lahat din sila. At ang sabi ko, wow, this is really joy to know the truth about the Lord's death and resurrection. Kasi ang ating Panginoon ay namatay at nabuhay tanay. At sila ay kasama ng ating Panginoon. And he took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to them, saying, "This is my body given for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after the supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you." You may eat the bread, and you may drink the cup. Yes, Lord, nawa ang aming pag-alala po sa iyo. Sa inyong dakilang ginawa sa amin. Italatas po namin at inyong kalwalakihan at ang inyong ginawa para sa amin. Kami ay merong buhay na walang hanggan. Kami ay merong kaligtasan. Kami ay pinatawad sa lahat ng aming mga kasalanan. At lalo higit, meron kami katayapaan
galing sa iyo. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Yan lang po natin ang ating pagkaloob. At isang talata po yan ang nais kong basahin. In fact, kanina nagtanong ako sigurado ko kasi last time meron palang prepare yung ating kapatid na Rami, hindi ko natawa, di ba? Hindi ko nagtanong. Kaya kanina nagtanong ako, kaya sigurado ako ngayon na ako ngayon. Ang sabi po sa Proverbs 3:9-10, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty, and your vats will be bursting with wine. Amen. Amen po? Amen. Okay, pwede pa natin ipasa. Habang tayo po ay nagkakaloob, ako ay nagkapasalamat at natin at pinadalangin ang kapatid na Rafi at kapatid na Joy. Ano po? Ang kapatid na Joy ay nasa ospital at salamat sa Panginoon sapagkat it's almost like maybe more or less 1 week napunta siya sa ICU. Marami nanonood siya. At talagang maganda po na ilagay sa NCCC. Kaya marami na kapatid ang nakaalam at lumadalangin sa kanya. Medyo actually po siya po ay na-opera sa ulo. Nagkaroon po siya ng tumor sa brain at talagang pong nakakabahala. Talagang nilalapit po natin sa panalangin. Then of course, naghintay po kami ng isang araw, 2 araw, 3 araw, binabasa ko po yung mga prayer, panalangin po natin sa CCC, and then of course, nakipag-communicate po, maging kapatid na Wyatt at ibang mga kapatid natin, ang Mutidan. Then later po, ay okay naman po ang operasyon, at ngayon po ay, nung nailabas siya, dinala ulit sa ICU, ngayon po ay nasa regular room na siya. Kaya palapakan po natin ang pangalaman. Kasi alam ko, pag nilagay ka na sa regular room, so far, recovery na po yan. In fact, meron din po ako nakasama sa Zoom, 2 po sila, may karamdaman, ang kapalit na Dodo, and then ang asawa din ng kaibigan din namin na si Kim Mendoza. Eh, pinapanalangin po kasi kasunod po sila pag Monday. Ano po? So, isa sa ministry po natin, talagang pinapanalangin natin, maging nasa ospital at nasa bahay, mga kapatid natin dito, wag po kayong talagang patuloy po yung dalangin natin sa kanila. At salamat sa sagot ng ating Panginoon sa atin. And hopefully this week, madala po namin ang kapatid na John. Dito lang po siya sa Medical City, malapit po dito sa Ortigas. Yan. Okay, tayo po tayong lahat at sa Sunday po, ang ating speaker muli, papasalamat tayo kapatid na Dylan. So, let's hear from him again next Sunday kasi every second Sunday po siya nagulad. So, don't miss po. Natulad po ng ating kapatid. Lord, salamat po sa hapong ito na pinagulad mo sa amin. Dalangin po namin ang patuloy, ang mga may karamdaman, lalo na po ang kapatid na John. At ang ibang mga kapatid namin na sila rin po ay nag-recover. Ipuhin mo po sila na iyong mapagpalang kamay. Bigyan niyo po sila ng kagalingan, O Lord. Palakasin po ang kanilang katawan mula ulo hanggang paa. Hindi lamang po may karamdaman kundi mga kapatid namin na mayroong mga problema, mayroong kabigatan, mayroong pangailangan, mayroong mga personal na mga dalangin, O Lord. Maging sa trabaho at negosyo at sa mga lakad nila, O Lord. Mga kapatid namin na maaaring mayroong out of the country at yung po mga kapatid namin na nakabalik na Taiwan, Singapore, Amerika at iba pang lugar na kung saan sila ay muli namin nakasama. Sila po ay nagpapasalamat sa iyong pag-iingat sa kanilang mga biyahe. At sa mga kapatid namin na mayroong biyahe, natin ipuri sila. Mga kapatid na Sel, si Sunny, na maaaring sila po ay nasa Amerika na ulit. At salamat sa fellowship at sa pamilya ko sa kanilang. Pagpalaan niyo po ang bawat isa sa amin na nandito ngayon at yung mga kasapatid namin at kasama
na nasa life world, i-bless niyo po ang kanilang buhay at ang kanilang sambahayan. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.